You sleep? You sleep. Hello po, mga kapatid. Nakatulog din ako. Grabe. Ilang gabi akong hindi nakakatulog dahil sa sobrang lamig. At ayun po, mga kapatid. Balita ko, stress na din si Stress na silang lahat. Ayan. Sila kasi ang gumawa ng sarili nilang multo. Kaya ayan. Yung paksa nila, paksa sa multo na. Meron daw dapat daw nakikinig kay Kristo. Huwag daw nakikinig sa salita ng mga multo. Saan mo pinagkukuha yung mga tinuturo mo, Daniel Rason? Ay naku. Nakakaano ka na lang, umitim na ako. Nakakabobo ka na lang pakinggan. Kaya yung mga kapatid, ayaw nang nakikinig sa'yo. Biruin mo, matandang kapatid, bagong kapatid, pare-pareho lang ang ayaw na nilang makinig sa'yo. Nakakabobo kang pakinggan sa mga pagkakatipon. Ang sarap matulog. Oo. Yun, mga kapatid. Meron lang akong binasang message. Sino na bang Uy, nandito si Brother Angelo Makalangit and si Sis or Brad Aisel Gamak. Hello po. Yun, mga kapatid. Nagkakagulo na sa US, sa Middle East, sa Canada. Tapos merong closet sa Macau at saka Hong Kong. Kung siraan daw ako ni Ramis Naral ay wagas. Ganun lang naman ang kaya nyong gawin. Manira. Yo, gandang lalaki sa'yo dyan, kapatid na badong. Yun. Ganyan lang naman ang kaya nyong gawin, manira sa sulok-sulok. Kung totoo talaga ang mga sinasabi ninyo, bakit hindi sa pulpito sabihin? Hindi ba mas logic lang naman ang gagamitin eh. Hindi ba mas marami ang at mas malakas ang impact pagka sa pulpito ninyo sinabi na ako ay masamang tao talaga, nagdispalko ako ng pera, marami akong kaso sa iglesia, kaya ako tiniwalag. For your information, hindi ako tiniwalag. Ako po ay kusang umalis sa MCGI ni Daniel Rason. Meron po akong katibayan dyan na chinat ko si Sis Mary Ann Malyari, chinat ko si Brad Josel Malyari, chinat ko si Sis Rowena Buwan, chinat ko si Sis Baby De Jesus, chinat ko si Sis Ransa Malyari. Ayan, sila ang makakapagpatunay. Tanungin nyo lang ang mga budhi ninyo, Sis Ransa. Hindi ba ang huling usapan natin, wala na ang Diyos sa MCGI, Dars? Sabi kong ganyan. Diba, Sis Ransa, ang reply mo sa akin, palagay mo ba, Dars, kung nandito, wala na ang Diyos dito, mananatili pa kami dito? Kami ang unang aalis kung wala na ang Diyos sa MCGI. Ngayon mo sabihin, Ate Ransa, na meron pang Diyos sa MCGI. Siguro meron pang Diyos sa MCGI, pero hindi na yan yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Merong ding Diyos, tandaan po ninyo mga kapatid, meron din pong Diyos ng sanlibutang ito. Nakasulat po yan sa Biblia. Kaya, malamang sa malamang, Diyos ng sanlibutan po ang nandito ngayon sa MCGI. Hindi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Pag-ibig, Brother Alvin Cruz,
Bro, shout out po sa inyong lahat mga kapatid. Ayun, shout out daw po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. At sa mga kapatid na nagsipag-exit dyan sa Sydney, Australia, mga kapatid, wala po kayong dapat na ikabahala. Tama po ang inyong desisyon mga kapatid. Dahil utos po yan. Nakasulat sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mga kadamay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Meron pong utos mga kapatid na paglabas. Yung pong paglabas po natin, mga kapatid, ay pagtalima lang dun sa utos ng Diyos na magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Sis Myra, magano ka na? Umakyat ka na? Nag-video call kami mukhang maganda na yung reception ng niya, ng internet. Sabi ni Brother Angelo Makalangit, sa unang 1:4:18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tama po yan mga kapatid. Brother Angelo Makalangit, naku, talagang pagka si Brother Angelo Makalangit ang bumanat, malaman. Biro mo, isang talata pa lang ang binitawan, no? Ang dami mo ng talagang magkakaroon ka ng lakas na spiritual. Sabi ni Brother Angelo Makalangit, kaya sila takot dahil wala silang tunay na pag-ibig. Amen po mga kapatid, kasi kung meron kang tunay na pag-ibig, hindi ka kailangan matakot. Kasi ang tunay na pag-ibig nagpapalayas ng takot mga kapatid. And nasabi nila, wala daw akong utang na loob, inampun daw ako ng pamilya ni Daniel Rason. Anong inampon? Wag kayong puro dada. Iano ninyo, pruweba ang ilagay ninyo. Maglabas kayo ng pruweba. Biro mo, yung mga sinasabi ko, hindi na nga kayo naglalabas ng pruweba na kasinungalingan yung sinasabi ko. Hindi nyo pa rin mapamalian. Kaya nga 'di ba Daniel Rason, Bonjing, Boy Pansit, allergic ka sa salitang Japayuki, yung asawa mo Japayuki naman talaga. Ano bang meron sa pagiging Japayuki? Bakit allergic ka, Daniel Rason? Ikinahihiya mo ba ang mga Japayuki? Ikinahihiya mo ba ang iyong asawa na Japayuki naman talaga? Tapos si pagkakalat mo businesswoman. Ano bang negosyo niya? Skippy? Skippy ba yun o Skippy? Ay, Skippy. Yung peanut butter. Sabi ni Sis Myra Rason, Skippy daw. Bakit naman Skippy? Sabi ko kaninang tumawag siya. Peanut butter. Ano namang relevance nun? Anong kaugnayan nun? Binebenta niya yung mani niya. Sabi ay talagang itong si Myra Rason. Ako, ganyan ang mga rason mga kapatid. Prangka sila. Ayun. Akyat ka na si Myra Rason. Nagko-connection failed talaga. Umuulan daw po sa kanila So kaya hindi Pero kanina nag-video call naman kami. Okay naman. Nagko-connection failed talaga. Hindi ko alam kung sa akin ba ang may problema o sa kanya ang may problema. Mga kapatid, sino po bang pwedeng umakyat? Try natin, Baka po sa akin po ang problema talaga. Itong si Jermeline Onasan Balahadya. Oh, connection failed talaga. Connection failed. It's either nasa akin po talaga yung
connection ng problema. Baka po ayun. Connection failed. Nagko-connection failed siya. Sayang, ang ganda pa naman ng usapan namin ni Sis Myra Rason. At ulit, shout out dun sa nasa akin. Nasa akin talaga, Brad Tom Gabriel Cuando. Kasi inapprove ko yung mo eh. Ayaw, nagko-connection failed. Ay, nako, sayang yung pagkakataon na Dati naman pag try ko yung ito. Yan, nakadata po ako ngayon mga kapatid. Hello. Ayan, nakadata ako. Try natin adding connection field. Na-restrict ka. Naka-restrict ako? Brad Tom, try mo isang account mo bro since na-restrict ka. Naka-restrict lang po ang Facebook ko na to, yung messenger niya. Kaya hindi na ako makapag-reply sa mga message ng mga kapatid, pati do sa kapatid na US Army na si Brad yung binautismuhan ni biglang kausap ko siya kagabi, naka-video call kami at pinapasok ko nga si Aaron Romero para sabi ko sa kanya, china-challenge ko siya na ipahiya niya ako sa harap ng kapatid. Wag sa talikuran, ayaw naman niya. Natatakot na i-record ko daw. Talagang i-record ko. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, Aaron Romero, ba't ka takot ma-record? Anong ikinakatakot mo? Totoo pala yung sinasabi mo eh. Ako pala yung Satanas ba't ka natatakot? Hindi ba yung sa Diyos dapat matapang ang mga yan? Ba't kayo takot ngayon? Sabi mo, sa demonyo ako, kay Satanas ako. Ba't ka natatakot? Yun, pinarestrict ako ni Aaron Romero. Hanggang dyan lang naman ang kaya nyo pa-restrict. Sabi ko nga, sabi nga ni kahit ipaban ako kahit sa social media platform, magsasalita pa rin naman ako eh. At kung hindi na ako makapagsalita, ipapatayin nyo na ako. Andyan naman na lahat ng mga videos ko. At mapapakinggan at mapapakinabangan na ng lahat ng henerasyon na mabubuhay pa na nag-e-exist pa ang MCGI. Hanggat nandyan ang MCGI, hindi po matatapos mga kapatid yung pagsasalita ng mga recorded video ni Badong at ng mga kapatid na nag-e-expose. Kaya, Aaron Romero, sabi ko nga sa'yo, hindi mo po pwedeng gamitin yung pangalan ng tunay na Diyos. Bakit? Sabi ng Biblia, walang pagsalang aariing kasalanan sa Kanya. Nakasulat yan sa sa Lumang Tipan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng iyong Diyos sa walang kabuluhan. Nagko-connection failed talaga. Nakaano na ako ngayon eh. Naka-data na lang ako ngayon eh. Wala pa ring hindi ko pa rin siya maipasok dito mga kapatid. At pati yung ibang mga tinry namin eh. Si Brad Tom Gabriel Cuando. Kaya lang ayaw din. Connection failed po ang lumalabas. Yun po mga kapatid. May nag-message sa akin. Ngayon lang bago ako nag-live. Sa Middle East naman matindi po ang sa mga kapatid. Ang binababa sa mga kapatid. Na i-block po kayo. Sige lang, ipa-block ninyo ko. Di naman ako
the more na ipinapablock ninyo ako, lalo lang magkakaroon ng curiosity ang mga kapatid. Sino ba yung si Badong? Ano bang meron dun kay Badong? Bakit takot na takot sila kay Badong? Ganun lang naman ang ano eh. Sabi nga, bad publicity is still a publicity. So, sabi ni Sister Anaya, good day po. Good day din po, Sister Anaya. Ito, taga yung mag-asawang Theodore. Ano ito eh, closet sa Middle East. Sabi nila sa winter daw papasyal daw sila dito magbabakasyon. Hindi po magandang magbakasyon dito ng winter. Ay nako, ayoko na ng winter. Masakit po sa katawan. Ayun. So, ano pa bang pag-uusapan natin mga kapatid? Ano pa bang gusto ko sana merong kausap para para mas maganda yung talakayan. Mag-comment po kayo kung ano po ang gusto ninyong itakel, mga kapatid. At ulit, shout out doon sa mga Soriano at Rason na nanonood sa akin at nag-i-invite pa. sabi nung nagtimbri sa akin, alam mo ba, Brad Badong, meron pong mga Rason at mga Soriano na nakikinig po sa inyo. At alam nyo po ba, kapatid na Badong, nag-i-invite pa sila na ipinang-i-invite po nila yung video po ninyo na pakinggan ng ibang mga kapatid. Yun, shout out sa mga Soriano at Rason. At nag-i-invite pa. Yun po mga kapatid. Sabi nga ni Sis Myra Rason kahapon, businesswoman ang pakilala ni Daniel Rason sa profiling ng kanyang asawa. Bakit ikinahihiya mo ba yung profile ng iyong kinalantaring asawa ng may asawa? Ano bang ikinahihiya mo? Ba't ayaw mong ipaalam na Japayuki yung asawa mo? Halata namang Japayuki yung asawa mo. Tingnan mo yung mga kapatid niya. Iba-iba ang asawa. Iba-iba ang asawa ni Carol. Iba-iba ang asawa ni Mylene. Si Carol Ruga, ngayon, iba na naman yung asawa. Bata pa. Mas bata pa yata sa akin yun. Sa bagay, gusto nila yun eh. Parang ayaw nilang nababakanti yung nila. Gusto nila laging occupied. Ay naku. Ay naku naman. Kaya ngayon ang nagpapasasa sa pera ng iglesia, yung pamilya ni Arlene Rason, mga kapatid. Sabi nga ni Sister Myra Rason, ang kakapal ng pagmumukha nila. Sabing ganyan. Wala naman silang partisipasyon sa sa iglesia. Wala naman silang kahirap-hirap pinaghirapan sa iglesia, tapos sila yung nag-aaring uri. Sabi ng ni Francisco Balagtas, nag-aaring uri, mga kapatid. Yan. Maligayang hating gabi mga ka-exiters, sabi ni Brother Abel Set. Yun. Yun po mga kapatid. Comment lang po kayo. Sister Myra Rason, comment ka lang. Hindi ka makapasok eh. Ewan ko bakit ano bang nagiging problema. Hindi ako makapag-invite ng
ng ano, ng yun. Ayun po mga kapatid. At ano ba? Ano na po ba ang pag-uusapan natin? Mag-comment lang po kayo kung ano yung gusto ninyong pag-usapan mga kapatid. Nakakaantok yung yung panahon. Nag-uulan. Tapos sobrang lamig. Sabi ko sa boss ko, kung hindi matutuloy yung nagpabook ngayon, dapat meron po kami expected na guest today, 47 packs. Kaya lang nag-uulan, kaya walang turista. Tas kanina, merong gustong kumain. Wala kasing hindi kasi uso dito yung card payment. Hindi po uso dito mga kapatid. So, gusto nilang kumain, turista, mag-asawa, basang-basa. Sabi ng boss ko, habulin mo, sabing ganyan. Bigyan mo ng tinapay, baka gutom. Ayun, so hinabol ko po. Yung mga farm, Brad JR, yun naman pag-usapan kung ano mga ginagawa niyo po dun nang nasa Brazil ka pa po. Nag-ano po. Ayun, may mga picture naman po akong pinopost po dyan. Naging farmer po ako, construction worker, tapos sa gabi masahista. Mga kapatid. Ayun. Wala akong hindi ako makapag-invite. Ayun. So, hanggang dami niyo pong talent. So, hanggang ganun lang naman po ang kaya nilang gawin. Manira ng yan po ang paninira mga kapatid. Yung pong sinasabi sa sulok-sulok. Yung po bang ginagawa ko ngayon, paninira? Hindi. Kaya nga ako proud sa mga sinasabi ko kaya kong tindigan. Kasi yung old convention, di na ba ibabalik? Ewan ko po ba dyan, mukhang wala na po silang balak ibalik. Dahil gusto po nila totally burahin yung legacy ni Brother Eli. At balita ko itong si Resty Reyes ay nanghihingi ng saklolo kay Daniel Rason para magsalita. Pumunta siya sa Sydney para gamutin yung mga kapatid. Sabi ni Brother Gilby Arandela, di ba sinukat yung ni Bes sa Noah's Ark? Yun po ang sabi ni Brother Eli. Yun pong sukat nung arko ay yung sukat ng convention center, old convention center is sukat at disenyo ng Noah's Ark. Mahal ang sahod dito niyan, bro. Naku, dapat pala makapunta ako dyan. Joke lang. Pero ako kasi, Brad Ernesto Tuernes, I am really not after the salary. Actually, pati yung boss ko, pinapautang ko po yung boss ko. Nung nakaraan, ang daming kulang na sa stocks namin. Nagpagupit ako. Yung katabi nung barbershop, merong katabing grocery. So naggrocery ako, wala pa yung boss ko. Nasa akin yung susi ng sasakyan. Ginawa ko, pinamili ko lahat ng buti may dala akong pera. Tsaka dala ko yung ATM ko. Namili ako. Sabi ko, bayaran mo ako ha.
para sa ano to, sa kitchen, hindi sa akin. Sabi kong ganyan. So, ayun, may utang sa akin yung boss ko. Pero hindi ko siya sinisingil. Kung gusto niya magbayad, di magbayad siya. Kung ayaw niya magbayad, okay lang din kasi pagka masaya ka po sa sa kalagayan mo, okay lang naman eh. Kagaya niyan, wala naman kaming hindi nag-cancel yung namin, yung guest namin dahil pagka nag-uulan po dito, walang turista. So, ayun. Okay lang. Sabi ng boss ko nga, doon sa kasama ko, sige matulog ka lang. Ganyan po yung yung magandang amo. Hindi kagaya ng mga magulang ni Daniel Rason. At si Daniel Rason mismo, ang kapal ng pagmumukha mo, Daniel Rason, para sabihin mo sa akin na tapos natutulog ka pa ng tanghali. Karapatan ko yun matulog at magpahinga. Kapal ng pagmumukha mo, Daniel Rason, alam mo ba, bawal yan sa labor code. Sabi ni Jaime or Jamie Palatao, Brad, itong si Bonjing, sinasahuran ba yan? Sinasahuran ba niya yung mga MCGI Cares International newscaster sa iba't ibang panig ng mundo para mag-send ng balita? Sarap buhay UNTV. Hindi po, wala pong sahod ang mga yon. Sabi ni Brother Ernest, di ka ba naiilang sa mga CCTV dyan? Hindi naman po kasi mas gusto ko nga puro CCTV kasi wala naman akong itinatago. Magkamot ako ng kung ano-anong kakamutin ko nasa CCTV. Natural naman. Sabi ni Abel Set, ipinang pahingi ng pampagawa ng convention center pero hindi na itutuloy yun. Kaya paldo sila doon sa patarget nila sa convention center natin ngayon. Sabi ni Brother J. Mel Goods, kamusta ka kapatid? Okay naman po ako, Brother J. Mel Goods. Salamat po sa Diyos sa inyong pangungumusta at hangad ko po at dalangin na nasa mabuti rin po kayong kalagayan. Sabi ni Brother Lito Reyes, dami account ito, alam ko ito yung isa sa mga manggagawang nag-reach out sa akin. Nag-comment ang mga tangang fanatic, matapang ka lang daw magsalita kasi nasa abroad ka. Umuwi ka daw ng Pinas para patunayan na matapang ka at totoo ang sinasabi mo. Mga bobo talaga, mga sisiw ni Bonjing. Wala na sa katinuan mga sinasabi. Maipagtanggol lang si Bonjing. Correct. Hindi naman kailangang umuwi pa ng Pilipinas para patunayan yan. Ano yan? Parang yung sinabi ng ni Satanas kay Kristo na kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Hindi ba nakasulat din na magsusugo siya ng laksang anghel upang ikaw ay maingatan na huwag matisod? Sabi ng Panginoong Hesukristo, nasusulat. Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. So, yun. Ganun lang naman yun, mga kapatid. Sabi ni Brother Jaime Palatao, Kapampangan ka pala, Bra JR. Saan ka sa Pampanga? Ako, taga Dau, Mabalacat, Pampanga. Taga San Fernando, Pampanga po ako at lumaki po ako sa Angeles. Doon po sa lola ko at tsuhin ko sa Angeles. Pero po ako, taga San Fernando. Sabi ni Sis Fatima Rojas Matyong, hello po, Brad Badong. Ayan po. Hello din po, Sis Fat, at sa iyong asawa. Iyon. Ano pa po ang gusto nyong pag-usapan, mga kapatid? Mas maganda kasi meron tayong nababasang mga comments para yung mga kapatid yung mga concerns nila
malaman natin, mga kapatid. Pwede rin po kayong magtanong, mga kapatid. Wala naman po tayong pinipiling tanong dito. Kahit anong tanong, kung pwede naming sagutin, pwede ko sagutin. Sasagutin ko po yun, mga kapatid. At kung kaya kong sagutin, sasagutin ko po yun. Yun po, mga kapatid. Try natin uli na paakyatin si Sister Myra Rason. Wala na si Sis Myra Rason dito. Sa Ito si Brad Emil Domingo, alam ko gusto makyat eh. Sabihan na, nagko-connection failed nga talaga. So, sa akin ang problema. Sa part ko. Sabi ni Brother Joel Biluan, sabi ng mga fanatics, ay hindi na daw makakagawa ng mabuti ang mga nag-exit. Bakit sila lang ba ang may karapatang gumawa ng mabuti? Ano po yan? Mga kapatid, na lang po yan? Bunga po ng delusion. Mga kapatid, yung claim na yan na pagka umexit ka na, hindi ka na makakagawa ng mabuti. Alam niyo po, napakaraming mga mabubuting tao. Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kaninong kabaitan ang isasawala ng Diyos? Yung kabaitan ng mga nasa MCGI na nagbabait-baitan. Tandaan niyo po, mga kapatid, ang sabi sa Mateo, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo buhat pa ng una. Come ye blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you even before the foundation of the world. For I was hungry and you gave me meat. For I was sick and you visited me. For I was in prison. For I was sick. Kapagkat ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. For I was thirsty and you gave me drink. Ako'y naging taga-ibang lupa at inyo akong pinatuloy. For I was a stranger and you took me in. Yun po, mga kapatid. Basahin niyo po kasi yung mga Biblia ninyo, mga kapatid. Huwag po kayong matakot na magbasa ng Biblia. Dahil yung pong Biblia ay love letter po yan ng Diyos na mapagmahal sa kanyang mga nilikha. Sabi ni Brother Ronnie Keypoint de Rosario, bro, kung may debating walang kibuan, pwede po bang may abuluyang walang bigayan? Meron akong kausap na kapatid sa abroad. Sabi niya, Brad, yung po bang yung po bang application ko dyan, inaayos na? O, alam ko, sabi ko, inaayos na. Tapos, tinanong ko siya, hindi ka ba natatakot? Sabi ko, ba't ako matatakot? Sabi ng kapatid. Tinanong ko siya, dumadalo ka pa ba? Sabi niya, bawal pabayaan ng pagkakatipon, di ba? Sabi niya ganyan. Tapos, nag-send siya ng emoji na icon. And, ang follow-up question ko is, nag-aabuloy ka pa ba? Hindi na ako nag-aabuloy kasi di ba utos naman walang pilitan. So ba't ako mag-aabuloy? So yun po, mga kapatid. At talagang ganyan na lang po hanggang ganyan na lang po yung mangyayari ngayon dyan. At marami na po talagang mga kapatid na ayaw nang magsipag-abuloy. Dahil dismayado, disappointed. Sabi ni Brad Bong, bro, alam ba ni Bes yung ginawang dinimanda ng tatay ni KDR? Ano ginawa ni Brad Eli? Bakit di sinuspindi? Alam ko po, alam ni Brother Eli yan. Kaya lang, ginawan po ng kwento. Magaling po kasing gumawa ng kwento yung mga magulang ni Daniel Rason. So, ginawan po nila ng kwento yung kapatid na yon.
So, hindi na natin alam. Ang makakapagkwento niyan na reliable is yung mismong anak kung ano ba talaga ang nangyari. So, hihintayin na lang po natin na makarating dito. Pagka nakarating, nakita nyo naman mga kapatid, yung patikim kahapon, ako, matalas yung bibig nun. Rason po yun mga kapatid. Kung merong rason daw para magpatuloy nung namatay si Brad Eli, ngayon mga kapatid, merong ding rason para umexit sa iglesia ni Daniel Rason, mga kapatid. Yun po. Meron pa po ba kayong gustong Brad, mga kapatid, makikiusap lang po ako sa inyo. Maglalambing lang po ako. Meron pong Facebook, yung pong Facebook account ni Brad Bong. Ano po kasi ito mga kapatid? Kapatid na PWD, person with disability. Ano po siya? Bulag po siya. Suportahan po natin yung kanyang Facebook account mga kapatid. Pagka nagla-live siya mga kapatid, suportahan nyo po. Pwede po kayo magbigay ng GCash. Kumakanta po siya, alam ko mga kapatid. Tulong po natin sa kanya. Meron po siyang pamilya at anak na pinag-aaral. Sana po mga kapatid, pagbigyan nyo po ako sa lambing na ito, na suportahan po natin ito pong kapatid natin na PWD, na bulag mga kapatid. Bulag physically, pero dilat po ang kanyang spiritual na mata mga kapatid. Ano pa ba? Meron pa po ba kayong gustong pag-usapan mga kapatid? Ngayon kung wala na po, siguro hanggang dyan lang po muna para hindi po mahaba yung video na to mga kapatid. At inuulit ko mga kapatid, naglalambing po ako sa inyo. Pakisuportahan nyo po itong Facebook account ni Brad Bong. Bulag po siya. At sana matulungan po natin siya sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-follow, pag-like at panonood dun sa kanyang mga live, sa kanyang mga video, mga kapatid. Hanggang dyan lang po siguro mga kapatid. Sabi kasi nung kanina, magandang hating gabi po dito sa amin. Yun po, anumang oras po, nasaan man po kayong panig ng mundo, mga kapatid, lagi nating papaghariin sa ating mga puso yung tunay na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman sa mundo, mga kapatid. Ingatan nawa po tayong lahat ng Panginoon. Hello guys, good morning, good afternoon at good evening, anumang oras na makakarating sa inyong lugar at anumang oras inyong mapapanood ang live na ito. Kanina lang po, siguro few seconds ago, meron akong nakausap na kapatid na Exeter na biruin mo, kapatid, yung magulang mo hindi mo kikibuin, hindi mo kakausapin dahil nag-exit na siya. Wala ka namang utang na loob nun pagka ganon. Hindi ba ang utos sa Biblia, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y mabuti. Igalang mo ang iyong ama't ina, na siyang unang utos na may pangako. Ang unang utos na may pangako, yung paggalang sa magulang. Biro mo tapos, paano mo matutupad yung kautusan na yon na may pangako kung hindi mo kikibuin yung magulang mo? Dahil sa turo ni Daniel Rason na pagka umexit na, wag nyo nang kikibuin, wag nyo nang kakausapin. Mali yun mga kapatid. Maling-mali yun. Maling-mali sa aral ni Kristo. Sana matauhan kayo.
Dito po ako sa naghahanap ako ng halaman. Ang ganda ng halaman na to. Tapos kanina yung kapatid, sinendan kami ng ng Zoom link. Nakapasok ako kahit kala ko anong Zoom link 'yon. Pagkakatipon sa pasalamat nila. Nag-exit din naman ako kasi wala naman, hindi naman ako para maniktik doon. Anong titiktikin ko doon? Sila nga ang naniniktik ngayon. Ngayon nagkakagulo na sa sa Australia. Kaya ikaw, Rest Reyes na Bakulaw, panindigan mo yung sinasabi mo na yan, ha? Na inampun ako ng Anong katunayan mong inampun ako ng pamilya ng Rason? Ang kapal ng pagmumukha mo, Rest Reyes na Bakulaw. At itong si Aaron Romero, patunayan mo yan, panindigan mo yan, Aaron Romero, ha? Na mukhang baboy. Patunayan mo yan na nagdispalko ako ng pera, walang yaka. Ang napakasinungaling nyo. Sa bagay, ganyan naman talaga ang desperate move. Ang tawag dyan, desperate move. Ayan, yan yung lugar namin. Sa siguro, sa summer, masarap sigurong lumangoy dito. Nakakasuka si Kuya Daniel daw at Ate Arlene. Bukang bibig nila. Ganda dyan, bro. Hello po, brother. Joey Gregorio. Yan. Oo nga. Biro mo salamat sa Diyos, Kuya Daniel, Ate Arlene. At saka, Efren Baking. Sani Katan. Saan nyo nabasa sa Biblia na si Daniel ay ang biyaya ng Diyos? Hindi ba kayo kinikilabutan dyan? Sa bagay, wala na kayong kilabot. Lumagay na kayo, sumunod na kayo sa likuran ni Satanas. Biruin mo, si Kristo ang biyaya ng Diyos. Ay naku. Kung buhay lang si Brad Ellie, naku, pinagbabato ka na kayo nun. Paano naging biyaya ng Diyos yang si Daniel Rason? Unang-una, mabaho ang paa. Paano naging biyaya ng Diyos yan? Hello po, Sis Fat. Apply na kayo dito. Ayan yung nyo. Ayan yung magiging view nyo araw-araw. Yan. Ganda. Ganyan po ngayon ang ginagawa nila, mga kapatid. Naku, kaya yung mga nandyan pa, hindi ba kayo natatakot niyan? Biruin nyo, maniniwala kayo na baka may ahas dito. Maniniwala kayo na si Daniel Rason ay biyaya ng Diyos? Hindi ba kayo kinikilabutan nun? Ang biyaya ng Diyos si Kristo, mga kapatid. Ngayon, kung sabi nga nung mga kapatid, tatagan nyo lang ang loob nyo kung gusto nyong manatili dyan na niloloko. Lumabang kayo ng ubusan. Sabi ni Brad Marvin, sabi ni Brad Bong Caballo, biyaya ng Diyos nilang si Satanas. Opo, totoo yan.
Si Satanas na po ang Diyos nila, mga kapatid. Sabi ni brother or sister PJ Ambrosio, watching from Japan. Sabi ni brother Ariel Sanchez, wow, yan mga gusto kong marating bro. Kung pwede lang tumira dyan, pwede na ako dyan. Mukhang dito na nga po ako titira. Kasi yung boss ko po, pinamimigay niya yung mga lupa niya. Dito po pala, mga kapatid, yung mga anak na babae, wala silang inheritance. Kasi, hindi naman sila kaapelido ng pagka nag-asawa sila. Wala silang inheritance. Ang mga meron lang pong inheritance dito, according to my boss, yung pong mga anak na lalaki. Malamig pa po. Naku, mahirap pa pong maligo. Sabi ni Brother Mac Ryder, watching from Pasig City. Mamaya po, mga kapatid, community prayer, 8 p.m. Philippine time. Sabi ni Brad CJ, mahaba-haba yung paksa na tatalakayin. At wag po kayong matatakot dun sa mga dummy account yung ginagamit, mga kapatid. Maganda po yung paksa. Wag niyo pong katakutan yung paksa. Wala bang janitor fish dyan? Palagay ko magkakaroon na pagka lumangoy na ako. Ayun. Hello Sis Neri, watching siya from Canada. Sabi ni Sis Fatima Matyong, paalala na sila ng paalala ngayon. Ayun. Yan po. Yan yung view dito. Sis Fat, magano ka na? Magano ka na dito? Mag-apply ka na dito. Ayan po mga kapatid. Kaya ikaw, Aaron Romero ka, akala ko ba totoo yung sinasabi nyo? Ba't kayo natatakot? Hindi ba mas maganda at mas fair na dapat harapin mo ko sa harap ng kapatid? Biro mo, isinasali nga kita doon sa video call na yun doon sa group call na yun Ba't ayaw mo? Tapos ni-report mo pa yung account ko. Hinayupak kang Aaron Romero ka. Ay nako. Ganun talaga pagka ang tao sinungaling. Natatakot siya. Malakas lang ang loob pagka sa sulok-sulok. Sabi ko nga po mga kapatid, kung sa Pilipinas po ginawa yon na pinablock ako, I will still expose even if I am in the Philippines. Meron kasi nagsasabi, malakas lang daw ang loob ko dahil nasa ibang bansa po ako. Hindi po totoo yun mga kapatid. Kahit nasaan po akong lugar, kung saan ako inabutan nung pagpapablock ni Daniel Rason, same thing lang po ang gagawin ko mga kapatid. Sabi ni Brother Jericho Bahista, may pag-asa kaya na makapag-usap kayo ng mahal na kuya or may uutusan kaya siya na kausapin ka? Wala po mga kapatid, wala na pong pag-asa yan dahil chinat ko na po yung kapatid ni Daniel Rason, si Sis Lisel Kapulong. Sabi ko kay Sis Lisel Kapulong, Ate Lisel, pagka po hindi ninyo pinatigil yung mga kasinungalingan ng mga KNP na yan, pati yung lihim ng pamilya ninyo, iyahayag ko. Ang kapal ng ang kapal ng pagmumukha mo, Resty Reyes, para sabihin mo na pinagawa ako ng bahay nila Bradon Kapulong. Kahit pa ako, wala silang contribution doon. Mahiya ka, bakulaw ka.
Truth hurts because you are brutally honest. Ganda na sana kaya lang may brutally eh. Pero totoo po yun mga kapatid. Ganun po talaga. Lalo na, ano po kasi empire na po yung iniingatan nila eh. Sabi nga po nung si Sis Myra Rason, yung kamag-anak nila Daniel Rason, bakit kasi pinagtatanggol mo pa sila sila Don Kapulong? Tsaka si Kutog. Kutog po kasi ang tawag doon kay Sis Lisel. Sabi ko, with all fairness naman, mahal ko sila. Sabi ko hanggang ngayon naman mahal ko yung mga bata. Kaya lang, tindigan nila. Ano nila yan? Tindigan nila yung sinasabi nila na pinagawa nila ako ng bahay kasi marami akong ebidensya. Nandyan pa yung mga resibo ko. Buti hindi ako mahilig magtatapon ng mga resibo. Ang kapal ng pagmumukha ninyo ikaw. Naku, ayoko munang sa susunod na lang at merong kapulong na makakasama ko. Pagka nagsalita kayo, mga walang iya kayo Kala nyo iyahayag ko yung mga lihim ng mga anak ninyo. Lisel Kapulong at saka Don Kapulong. Hindi ba totoo, Lisel Kapulong at saka Don Kapulong? Mga anak ninyo nagli-live-in na, hindi pa naman kasal? Mga walang iya kayo? Hanggang ngayon, nagli-live-in si Sid at saka si Moonlight, di ba? Kasal na ba yon? Matagal kong inaano-ano to. Sabi nga ni Cheche, ni Cherry Liosa, sabi niya, akala nila maniniwala tayo na wala silang ginagawa, magkakasama sa kwarto. Alangan naman nagtitinginan lang yung mga yon. Hindi ba, Lisel Kapulong, bumuka ka kay Don Kapulong, kaya nabuntis ka? Kapal ng pagmumukha ninyo Kasal na ba kayo nun? Tapos magbabanal-banal lang kayo? Di ba, Lisel Kapulong? Galit na galit ka rin kay Daniel Rason? Yan, mag-away-away na kayo magpapamilya. Totoo naman yan May naririnig ako sa inyo, kaya lumayo ang loob ko sa inyo. Dahil kinikilala ko sugo pa nun si Daniel Rason. Only to find out na kayo nagtatraidoran na. Bakit? Kasi pera na ang dinudiyos nyo. Kaya, di ba, Don Kapulong? Pinagsasabihan ka lagi ni Inda ng nanay mo. Bakit puro ka pagawa ng pagawa? Tama nga naman Ba't puro ka pagawa ng bahay? Natitirahan nyo ba lahat ng bahay na pinapagawa nyo? Namatay lang si Brad Ellie, nag-iba na yung inyong mga Ay nako. Tapos sasabihin ninyo, ako ang may galit. Kayo ang kayong lumagay na sa likuran ni Satanas. Patunayan nyo ngayon dito to, sinasabi ko, ilalabas ko lahat ng picture. Bakit? Kasal na ba ngayon si Moonlight at saka si Sid? Ba't sila nagsasama sa kwarto? Anong ginagawa nila doon? Kakapal ng pagmumukha ninyo Yan, sige, pagalitan nyo si Resty Reyes, siyang may kasalanan yan. Nananahimik ako dito as much as possible, ayoko kayong ini-spare ko kayo. Pero sabi nga ni Sis Myra Rason, sila din naman, nakikinabang sila, pare-pareho lang naman ng mga walang iya na yan. Totoo naman, pare-pareho lang naman kayong mga walang iya kayo Kaya lang, yan yung pinapalitaw ninyo, meron akong galit. Anong galit ko? Kung meron akong galit noon pa, pag-expose ko,
inilahad ko na lahat ng baho ninyo. Kasi naglilinis po ako ng naglilinis ako ng ng bahay nila. Inaano ko yung sinusort ko po yung marumi, tsaka minsan po kasi halo-halo yung mga damit nila eh. Inamoy ko yung panty, naku masuka-suka ako. First time kong makaamoy ng panting bulok. Hello, where are you from? US. Oh, nice. Sabi ni Jericho Baista, nabembang na pala si Taylor Fanatics, zero none. Yan. Pati bulok ng mga anak ninyo, maaano niyan. Sabi ko kasi sa inyo, pagsabihan mo yung kapatid mo, Lisel Kapulong. Ayaw mong ngayon gusto niyo kunin yung bahay ko, di kunin ninyo. Bayaran niyo lang yung yung pinagpagawa ko doon, ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Para sabihin ninyong pinagawan ninyo ako ng bahay. Kahit pa ako, wala kayong contribution doon. Walang yaka, Lisel Kapulong. Isa ako sa nagpayaman sa inyo. Tandaan mo yan, Lisel Kapulong at saka Don Kapulong. Isa ako sa nagpayaman sa pamilya ninyo. Mga walang iya kayo. Sabi nung pareho ba ng amoy yung paa ni DSR at panting bulok? Naku, mas bulok po yung yung panty. Naalala ko lang, nasusuka na ako. Patunayan nyo yan, ha? Kapal ng pagmumukha mo, Resti Bakulaw ka. Patunayan nyo yan, Don Kapulong. Nasaan nyo galing yung di ba ampas lupa ka lang din naman? Don Kapulong, saan mo galing yung yaman mo? Di ba kaya nga galit na galit sa'yo si Takyo, si Dan Rason? Dahil ampas lupa ka lang daw? Totoo naman, ampas lupa ka lang naman eh. Mukha ka pang kutong lupa, tingnan mo yung pagmumukha mo. Kung hindi lang pinagawa yung ngipin mo. Tapos ngayon, ipagkakalat ninyo na pinagawa ninyo ako ng bahay, ayan, pwede nyo naman kunin yung pinagmamalaki ninyong pinagawa ninyong bahay sa akin. Kayo ba ang nagpagawa nun? Susumpain kayo ng Diyos sa kasinungalingan ninyo. Napakasinungaling ninyo. Mga demonyo kayo. Hindi ba Rupert at saka Mariel, nagsasama na kayo, hindi pa kayo kasal? Hindi ba bawal yan? Tapos ang kakapal ng ang lalakas ng loob nyong Natatawa ako sa mga comment. Bakit pa kasi inaamoy? O nga naman, bata pa po kasi ako nun eh. Mali ko po ba sa mga ganyan-ganyan? Sinosort out ko nga po yung malinis o marumi. Inamoy ko po. Para pong binulok na patis. As much as possible, ayokong idamay ang pamilya mo. Don Kapulong at saka Lisel Kapulong. Sige. Sinabi ko na nga sa inyo, wag ninyo akong gagalitin eh. Mga gago kayong tarantado kayo.
Tapos ang laki ninyong magpatong sa mga panindang inaangkat ninyo. Hindi ba ako yung kumausap sa sa magkakalamay sa Candaba, Pampanga? Kapal ng pagmumukha ninyo, ha? Ikaw bansot na Don Kapulong. Naku. Tapos ngayon ang magiging successor ni Daniel Rason, yung anak ninyo. Eh di kayo ang maghahari na naman. Rason na naman. Oo, mga baboy yung mga anak niyan. Meron ngang sa akin, Kuya Badong, alam mo ba yung sex video ni Mariela tsaka ni Rupert? Sabi ko, ayoko kasing, when it comes to their family, as much as possible, ayoko kasi minahal ko yung mga bata. Sabi ko, lalo na tao naman yun at may laman. Hindi, syempre pagka nakaramdam ng ng libog, parang yung mga magulang nila malilibog. Biruin mo, bubuka ka. Paano ka maaanak ka ni Don Kapulong kung hindi ka bumuka ka, Lisel Kapulong? Masyado kang banal-banalan dyan. Di ba sabi nga ng tatay mo mismo, banal-banayod, sa ilalim ang kayod. Pare-pareho kayo pamilya kayo ng mga baboy. Mga banal-banalan, mga impakto. Excuse. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, ha? Ikaw, Aaron, patunayan mo yan na meron akong dinispal kong pera. Gago ka. Sinungaling ka. Ikaw, Resty Reyes na bakulaw. Patunayan mo yan, pinagsasabi mo na yan, ha? At yan, meron ng mga nag-file dyan sa sa mabulok kayo sa kulungan, mga gago kayong tarantado kayo. Ikaw, Don Kapulong, Lisel Kapulong, saan nyo ba nakuha yung nyo? Hindi ba ako ang isa sa mga nagpayaman sa inyo? Magkano lang naman ang nakikihiram lang naman kayo ng credit card dati kay Gimboy Guillen. Di ba? Tapos, ako ang sa inyo, Kuya Don. Sabi ko, di ba? Kuya Don, magtinda tayo ng fruit salad. Kung natatandaan nyo po yung fruit salad, mga kapatid, na nakabalot na parang ice candy. Na alanganing ice candy at alanganing yelo ang size. Ako po ang nagpanukala nun kay Brad Don. Kaya, dumami po ang pera nila. Kapal ng pagmumukha mo, ha? Don Kapulong, para ipagkalat mo na pinagawa mo ako ng bahay. Ano ang bahay na pinagawa mo sa akin? 2 taong kong pinagawa yon. Kapal ng pagmumukha ninyo. Ngayon, gusto nyong kunin, di kunin ninyo. Kunin ninyo. Bibigay ko naman kasi unang-una, wala na akong pakialam. Nawalan na ako ng gana sa Pilipinas. Nung umalis ako, kinalimutan ko na sa memorya ko. Tinanggal ko na, inerase ko na ang Pilipinas. Tapos, hindi ba totoo, Don Kapulong? Ang kapal ng pagmumukha mo, ha? Hindi ba sinabihan mo si Annabel Bugtong na magkanong ninakaw mo? Kayo ang magnanakaw, Don Kapulong, hindi kami. Nagkalat ang pera ninyo, pero ni pisong duling wala kaming kinuha.
Nagkalat ang mga alahas ninyong milyon ng halaga, pero wala kaming kinuha ni singkong duling. Mga walang hiya kayo. Tingnan ninyo, lumaki ang mga anak ninyo na maaayos. Bakit? Hindi namin pinabayaan ang mga anak ninyo kahit wala kaming sweldo, mga hinayupak kayo. Para sabihin ninyo, sa bagay merong perfect justice ang Diyos. Naku, kung naniniwala pa kayong may Diyos, Don Kapulong at Lisel Kapulong, magmula ngayon, magsisi na kayo. Manalangin na kayong nakaluhod. Sa bagay, itong mag-asawang Don Kapulong at Lisel Kapulong na to, SK nga mismo, hindi naman nanonood yan eh. Diba? Minamasahe kita abang nag-SK, nanonood ka lang ng TikTok Don Kapulong, tapos biglang tatawagin ka para manalangin. Paano ka mananalangin nun? Nanonood ka ng TikTok Don Kapulong? Mukhang may race. Ayun, sinignalan ako eh. Mukhang may race doon. Yun. Tama nga, may race nga. Ayan o. Woo! Basic na mga yun ha. Kaya pala huminto dun. Sinesenyasan ako. Tapos ang kakapal ninyo, ang kakapal ng ano, ang kakapal ng pagmumukha ninyong ano, magsabing sa Diyos kayo, kayo ang maliligtas. Saan kayo maliligtas? Hello, sir. I'm just walking. Where are you going? What will you do? We don't have Domate and Castravets. Okay. Where Popsim? Kakapal ng ano, pagmumukha ninyo. Sige, sabihin ninyo harapan. Patunayan nyo ha, Don Kapulong, Lisel Kapulong. Patunayan nyo yung pinagkakalat nyo ha, na pinagawa nyo ako ng bahay ha. Mga gago kayo, tarantado kayo, mga bugok kayo. Kapal ng pagmumukha ninyo. Mga anak nyo nga, hindi nyo masupil, di ba? Kaya nga si Yeye, hindi, galit din siya sa'yo. Lisel Kapulong. Bakit? Hindi ka kasi marunong maging ina. Mismong dalawang anak mong babae, ayaw sa'yo. Lisel Kapulong, alam mo yan. Bakit? Walang yaka kasing nanay. Walang yakang nanay, tandaan mo yan. Lisel Kapulong, alam mo yan. Walang yakang nanay, ayaw sa'yo ng mga anak mong babae. Bakit? Bruha ka kasi. Yung pag-uugali mo, kung gaano kapangit ang ugali ng nanay mong demonyo, ganyan kapangit ang ugali mo. Bruha kang Lisel ka. Opo, nanonood sila sa akin.
Ang kakapal ng pagmumukha ninyo ha. Tapos sususpindihin niyo yung mga binata dalaga na ano, nag nagjowa. Samantalang ang mga anak nyo mismo, hindi pa naman kasal, nagsasama na sa isang bahay, sa isang kwarto. Hindi ba? Kaya nga si Cherry Liosa sabi niya, sa tanda ko na to, alangan naman nagtitinginan lang sila. Nagkukutuhan lang sila. Syempre nag-aamuyan na sila. Alam na nila yung amoy ng kweng-kweng nila. Kasi ganyan yung ugali mo, ganyan yung gawa ninyong dalawa ni Don Kapulong, di ba? Kaya nga, di ba? Naku, hindi ba totoo, Lisel Kapulong? Pagka pumupunta tayo ng Guagua, ayaw na ayaw mong pumupunta tayo ng Guagua kasi galit ka kay Inda. Inilapit ka lang ni ni Brad Don Kapulong, ni Don Kapulong. Biro mo, nanay ng asawa mo, ayaw mo. Tapos ngayon kayo ang maliligtas? Naku, kung kayo ang maliligtas, magiging mot-mot ang langit. Natatawa ako sa mga comment. Mga salaula kayo? Bakit hindi nyo ba kayang anuhin yung mga anak ninyo? Hindi nyo ba kayang suwetuhin yung mga anak ninyo, Don Kapulong? Sinabi ko na sa inyo, wag nyo akong gagalitin At saka, kastiguhin ninyo yung kapatid ninyo Kastiguhin nyo yung mga KNP ninyo wala. Mga kasi kayo Kanya-kanyang kabig sa, kanya-kanyang kagat sa kariba. Kanya-kanyang ng mga pakinabang, di lalahatin na namin kayo at parating na dito si Sis Myra Rason. As much as possible nga, ayoko sanang anuhin. Kaya lang, it is what it is. Diba, Lisel Kapulong, sinisiraan ninyo ang magulang ni Moonlight, kay Moonlight? How dare you? Anong klase kang Kristiyana niyan? Magulang ng iyong magiging son-in-law, sinisiraan mo sa kanya? How dare you, Lisel Kapulong? Ikaw ba naging mabuti ka bang ina sa iyong mga anak? Tanungin mo ang iyong mga anak, si Sidsid at saka si Yeye, kung naging mabuti kang anak. Tapos gamit kayo ng talata na ilaban mo ang iyong usap, wag mong ihahayag ang lihim ng iba. Leche! Gagamit kayo ng talata. Bakit? Kayo bang kinakausap ng Biblia? Mga walang ya kayo? Lakas ninyong gumamit ng talata Kayo mismo naman sa laula. Kung gusto ninyong gamitin ng talata ng mga Biblia, ayusin niyo yung buhay niyo muna. Buhay niyo nga mismo Hindi kayo marunong mamahala. Ikaw, Lisel Kapulong, marunong ka bang mamahala? Ikaw, Don Kapulong, marunong ka bang mamahala? Mga plastic kayo, mga tarantado, mga gago. Buti na lang talaga, hinalis ako ng Diyos sa Pilipinas. Dahil kilala nyo ako, palaban ako.
Pero pagka nag-uusap kami ni Sis Marita Takeda Charisma, sabi ko kung papipiliin ako, kahit kay Manang sinabi ko yon. Yung nag-alaga, yung yaya ni Aaron nung baby pa siya, Aaron Rason. Sabi ko kung papipiliin ako between Beth Rason or si Lisel Capulong, mas gugustuhin ko si Beth Rason. Mas worse po ang ugali ng impactang Lisel Capulong. Bait-baitan lang po yan. Totoo naman yan, di ba? Marita Charisma. Pero ikaw, di ba sabi mo Marita Charisma, wala kang pipiliin sa dalawa. Sabi ko nga sa'yo, di ba Marita Charisma, if you were to choose between the two, bobo ka rin eh, Marita Charisma eh. Kaya nga di ba ang tanong, if you were to choose between the two, nag-comment si Brad Jan Cuencao. Naku, para mapacomment nyo po si Brad Jan Cuencao. Brad Jan Cuencao, hello po. Tapos nung nabalita na nililigawan ni sino kasi ito naliligaw kay Ate Lai? Yung kasing isang kapatid, merong gusto doon sa lalaking may gusto kay Ate Lai, na kapatid ni Don Capulong. Pinag-initan nyo yung kapatid, di ba? Don Capulong. Tapos sasabihin mo, kung po pwede lang ibili ng laruan yung kapatid mo, ibibili mo. Di ba? Kapal din ang pagmumukha mong Don Capulong ka. Saan mo kinuha yung pera mo? Hindi ba hampas lupa ka lang din naman? Anong pinag-aralan mo? Don Capulong, ginamit ninyo ang iglesia para yumaman kayo. Mga walang hiya kayo. Ngayon, ako ang sasabihin ninyo na walang utang na loob. Kayo ang walang utang na loob. Mga tarantado kayo. Pinasahod nyo ba ako? Mga gago. Kakapal ng pagmumukha ninyo kung hindi lang dahil sa iglesia. Sa bagay nung buhay si Brad Eli, hindi naman kayo nakakapag-ari-arian din, di ba? Lisel Capulong. At saka, nung meron akong ibinebenta sa inyong lupa, Lisel Capulong, sabi mo, ay pinakita mo na pala kay Anidel yan. Kasi hanggang ngayon, galit ka pa rin kay Anidel. Insecure ka kay Anidel. Unang-una, mas maganda sa'yo si Anidel. At ikalawa, mas mabait sa'yo si Anidel. Bakit umalis sa inyo si Ate Inday? Bakit? Lisel Capulong, kasi ang sama ng ugali mo. Kung gaano ka, di ba yung panty mo? Biro mo panty mo pinaggamitan kung saan-saan mo sinusuksok. Sa laula ka din eh, babae kang eh.
Tapos bakit ninyo pinayagan na manood ng concert yung anak ninyo? Konsentidor din kayong mga magulang kayo, di ba? Oo, dugyutin yan silang pamilya. Yang si Lisel Capulong, dugyutin yan, ako. Nag-comment si nag-message si Brad Janko yung kao puso ko daw. Mukhang uulan na. Tingnan ninyo, nung kasal ni Yeye, nandun ba si Cicero Soriano? Nandun ba sila ano? Ay naku, kasi kayo magkakagalit. Nasaan ang pag-ibig na tinuturo ninyo? Puro kayo mga paimbabaw, mga gago kayo. Patunayan mo yan, Don Capulong ha, gago ka. Patunayan mo yan, Lisel Capulong, gago ka din. Gusto mo makiat ni Sis Myra Rason, ako. Kaya lang nagko-connection failed. Banatan mo daw. Dito na po ako sa hotel. Yun na lang po muna mga kapatid. Inom lang ako. Bye bye po.